Hello mga kabayan, this is video tungkol sa report of marriage. Lalo na kapag ikaw ay kinasal sa ibang bansa. I can only speak sa experience ko or sa case ko. So ang napangasawa ko ay Australian siya at dito kami kinasal sa Australia. So, hindi ko alam na kailangan mo palang kasi Philippine citizen pa rin ako. Hindi na pag Philippine citizen ka para ma-recognize ang marriage mo sa Pilipinas, kailangan mo ang i-report ang marriage mo doon para sa PRC natin nakalista na married ka doon sa Pilipinas, ganun. Hindi ko alam ito pero nagse-search ako kung paano mag-change name kasi gusto kong dalhin yung apelyido ng asawa ko. So dito ang na-search ko dati dito sa Australia, kailangan mo lang ng identification, tapos send mo yung marriage certificate doon sa office na kailangan mong i-change ang pangalan mo. Pero sa Philippines, ang dami mo palang gagawin. Kasi nakita ko lang ito nung naghahanap ako kung paano ko i-update ang name ko sa passport. And then lumabas itong report of marriage, kaya medyo medyo late na nung nakita ko to. So kapag ulitin ko, pag kinasal ka dito sa ibang bansa, kailangan mong i-report dun sa Philippine Embassy or Philippine General Consulate, ganun. So in my case, dito ako sa Victoria, somewhere Melbourne. So kapag kinasal ka sa Victoria, nakatira ka Victoria, sa South Australia or sa Tasmania, i-report mo ang marriage mo sa Philippine Consulate General sa Melbourne. Two ways. Pwede kang ikaw mismo ang pupunta or pwede mong email ang mga documents. Maraming documents i-mail. Ito yung mga documents na inano ko. Yung marriage form, accomplished report of marriage form, nandito ito sa nila sa website nila. Hanapin mo yung Philippine Consul General Melbourne, doon hanapin mo. Tapos lalabas yan sa Google and then nakasulat ang mga requirements yon. 4 na copies ng marriage form. Tapos kapag ang marriage form na yon, kapag ikaw mismo ang pupunta, hindi mo na kailangang ipa-notarize. Pero pag i-mail mo yon, ipapa-notarize mo bago mo email. Pero hindi ko alam kung bakit hindi pa-notarize kapag ikaw mismo ang magdadala sa office nila. So, ang sabi niya dito, 1 original copy notarized by notary public plus 3 certified true copies. Pero ang ginawa ko, pinanotarize ko na lahat. So, 4 na copy ng notarized kasi maghanap ako ng pagpo-photocopyan bago ko pa sa certify. Kapag yung na-notarize, saka ako ipapa-photocopy pa, ganun. Tapos, ang isa pang requirement yung marriage certificate ninyo, nung kinasal kayo dito, di ba merong marriage certificate na kinuha mo sa Registry of Birth, Death, and Marriages, yun. Saka 4 na photocopies. So, original, saka 4 na photocopies. Walang notary, walang certified true copy. Tapos, para naman sa Filipino spouse, so ako yun, ang ginawa ko, original na birth certificate, saka original na yung Senomar na kinukunuhan natin sa Pilipinas, mula sa PSA, tapos tig-4 na photocopies lang, yun. Tapos, ang isa pang pinakuha ay
yung data page or identification, sabi niya. Pero ang ginamit ko na lang, yung passport ko, saka yung passport ng asawa ko, yung bio data page, yun. 4 na photocopy, tapos pina-certify namin. Yun, pina-certify namin ng 4 na copy. Kasi hindi mo nasisama yung password mo dun, delikado. Tapos, proof of status of Philippine citizenship. Yun, yung, hindi ko alam kung ano to, pero ang nakalagay kasi dito, pag visa issued by Australian. So, ilagay mo doon, i-kopya ng 4 photocopies ng i-print mo lang yung ano yung sinend sa'yo na visa mo. 4 na copies yun. Yun. So, yun ang ginawa ko. Nag-print lang ako ng 4 na copies doon. Tapos, divorced kasi ang asawa ko, kaya kailangang magdagdag pa ng document. Sa kanyang side, ang nilagay niya ay sa kanyang side, kailangan niya ng divorce yung divorce foreign spouse, magbigay siya ng 4 certified true copy ng divorce order or divorce certificate. So, certified true copies plus 3 photocopies. Wala na, sabi niya dito na walang ibibigay din ang original, pero walang original ano yun dito kasi ang binibigay nila is electronic copy, kasi dito sa kanila hindi mo na kailangan ng physical original copy, electronic copies na lang binibigay these days, yun. Pero pag may mga cases naman, sasabihin din dito kapag Filipino spouse, annulled yung marriage mo, may ibibigay ka na iba, or pag divorce ka sa abroad, iba din ang ibigay. Tapos pag widow ka naman, patay yung asawa mo, widow ka na nag-asawa dito, mga certificate, ganun. So, yun. So, pwede mo siyang, again, pang in-person or pwede mong email. Tapos pag mag-mail ka, magbabayad ka ng same, pag in-person or mail, may babayaran ka pa rin na $45. Tapos pag mail, maglagay ka ng ng return envelope. Yun ang nakalimutan ko, kaya tumawag ako sa kanila. Sabi nila na i-send ko na lang through mail din. Tapos maglagay ako ng note doon doon sa sinend ko na return envelope, na yun ay kasama sa return of marriage return envelope ko. Yun. So, sinishare ko lang ito kasi walang nagsabi sa akin. Nakita ko lang, kaya ang hirap nang pumunta ka sa isang lugar, walang magsasabi, wala kang wala kang mapagtanungan, kaya ganun lang, share na lang tayo kung anong pwedeng gawin, ganun. At tapos naman, pag late 1 year, after 1 year mong marriage, late mo, hindi ko alam kung considered pa okay, kasi August pa yung namin, 1 year anniversary namin. So, ngayong July ko siguro pasok pa sa hindi late, kasi kapag late, mag-a-add ka ng affidavit of late, delayed register of marriage. Mayroon din silang form dito, i-fill out mo din, tapos ipapa-notarize mo din yata, ganun. Kasama mo doon, tapos late payment na $45 din. Yun. Tapos pag may mga question ka pa, tumawag ka sa kanila, kasi tumawag ako dahil doon sa late na, sa hindi ko nabigay na envelope. Ang bait naman nilang sumagot. Babait nila, Tagalog, kaya di problema ang accent. Yun lang po, at sorry, ganito, galaw-galaw ang video.